Kabanata 861. Di nagtagal pagkaalis ni Jared at ng iba pa. Pinalibutan ni Godric ang hotel na tinutuluyan ni Jared kasama ang isang legion ng mga tao mula sa pamilya Deragon. Sa kasamaang palad, matagal nang umalis si Jared, na naging walang saysay ang paglalakbay ni Godric. Pagkaalis ni Jared, sumugod siya sa Medicine God Sect. Naglalakbay araw-araw at gabi, sa mga tuntunin ng paghahanap ng isang hiwalay na lugar upang itago. Walang mas mahusay na pagpipilian kaysa sa Medicine God Sect. At saka, tama lang na manatili siya doon dahil siya ang Lord of Medicine God Sect. Pagdating niya sa Medicine God Sect, nakita ni Axton na siya ay nagmamadali ngunit hindi nagtanong. Agad siyang sinabihan ni Jared na maghanda ng isang tahimik na lugar para sa kanya. Kasunod nito, naupo siyang nakakross ang paa at nagsimulang magtanim. Nasa transcendence phase na siya noon kaya walang problema kahit walang kain at inumin. Bukod pa rito, sa Draconic Essence, hindi siya mapipilitang huminto sa paglilinaw dahil sa kakulangan ng dagdag na enerhiya. Naramdaman ang enerhiya na ibinubugan ng Draconic Essence na umaalon sa kanyang elixir field. Siya ay nahulog sa isang estado ng kaguluhan. Samantala, sa pamilyang Deragon sa Jadeboro, si Riker, bilang patriarch ng pamilya, ay nakaupo sa nararapat na upuan na kabilang sa ulo ng pamilya. Si Godric naman ay nanatiling nakaluhod sa harap ng lalaking nakayuko na parang pinaparusahan. Ginoo, Deragon, Leviathan mula sa Shadow Estate ay sobrang tikom. Matigas ang ulo niyang tumanggi na sabihin sa akin ang kinaroroonan ni Jared. Mahinang bulong ni Godric. Nabigong mahanap si Jared. Dinala niya ang mga Deragon sa Shadow Estate dahil si Leviathan ang kumuha kay Jared noon. Pero noon pa man, kahit si Leviathan ay walang ideya kung nasaan ang lalaki. Walang alinlangan. Alam niya na nilunok ni Jared ang Draconic Essence. Kaya, bakit madali niyang bibitawan ang lalaki? Ito ay sobrang kakaiba. Ipinikit ni Riker ang kanyang mga mata ng bahagya. Sa hindi maipaliwanag na pakiramdam na may mali sa bagay na iyon. Ginoo, Deragon. Binitawan na niya talaga si Jared. Sinabi niya na si Jared ay kaibigan ng kanyang anak na si Colin. Nakiusap si Colin sa ngalan ni Jared. Kaya pinayagan niyang umalis ang lalaki. Paliwanag ni Godric. Bahala na kung nagsasabi siya ng totoo o kung hindi man. Magsama ka ng ilang lalaki at hanapin kaagad si Jared. Ibalik mo siya sa tirahan ng Deragon na buhay. Gusto kong makita kung siya ba ang aking mahal na pamangkin. Nagulat si Riker nang malaman na buhay pa ang anak ng kanyang kapatid. Mahigit 20 taon niyang kinulong ang kanyang kapatid na babae para makuha ang impormasyong gusto niya mula sa kanya. Ngunit napakalapit nito sa bibig. Hindi kailanman nagbibigkas ng kahit isang salita sa loob ng mahigit 2 taon. Sa makatuwid, ang katotohanan na ang kanyang pamangkin ay buhay pa ay maaaring maging isang breakthrough point. Kung tutuusin, walang ina na manunood ng walang pakialam sa pagkamatay ng kanyang anak sa harap niya. Gusto niyang puntahan ang kanyang kapatid sa pamamagitan ni Jared. Kung pamangkin niya talaga ang huli, gagamitin niya ang buhay ni Jared para takutin ang kapatid niya. Umalis si Godric matapos matanggap ang kanyang mga utos. Samantala, tumayo si Riker at tinungo ang piitan sa likod bahay ng tirahan ng Deragon. Sa sandaling iyon, isang babae na nasa edad 40 ay nakakulong sa piitan. Kahit sobrang sama ng kapaligiran doon, may ngiti pa rin sa mukha niya. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang biolohikal na ina ni Jared at kapatid ni Riker na si Renalia. MS. Renalia. Oras na para kumain. Maya-maya lang ay pumasok ang isang maid na may dalang tray ng pagkain at inilapag ito ng maayos sa mesa. Inilibot niya ang paningin sa paligid bago bumulong kay Renalia. MS. Si Renalia. Si Rayleigh ay lihim na nagpapadala ng impormasyon at sinabi na si Mr. Jared ay matagumpay na nakuha ang Draconic Essence. Ang kanyang mga kakayahan ay mabilis na bumuti. Baka malapit na kayong magkitang dalawa. Nang marinig iyon ni Renalia, hindi mahahalata ang ngiti sa kanyang mukha. Out of the blue, she sighed and lamented. Actually, sana hindi niya ginawa yon. Kontento na ako basta't patuloy siyang namumuhay ng matiwasay.
Ngayong kilala na siya ng pamilya Deragon. Hindi na nila siya bibitawan ng ganoon kadali. Huwag kang masyadong mag-alala. MS. Renalia. Magiging maayos si Mr. Jared kung protektahan siya ni Mr. Draco at Rayleigh. Pag-aaliw ng dalaga. O sige. Napabuntong hininga si Renalia. Magsasalita pa sana ang kasambahay nang mapagtantaw niyang pumasok si Riker. Natakot siya kaya dali-dali niyang inilapag ang pagkain at umalis. Sinulyapan ni Riker ang kasambahay na nagmamadaling lumabas bago sinabi kay Renalia. Renalia, nagustuhan mo ba ang pagkain inihanda ko sa kanila? Puno ng pag-aalala ang boses nito na para bang hindi siya kumukulong sa kanya. Bilang tugon, inilibot ni Renalia ang mga mata sa kanya nang walang sinabing kapalit. Matagal na siyang nasanay sa pagiging bongga nito. Sa paglipas ng mga taon, wala siyang binigkas na kahit isang salita sa kanya. Gaano man katindi ang paghihirap na idinulot sa kanya. Ni minsan ay hindi niya binasag ang kanyang katahimikan. Ganon din. Parang sanay na si Riker sa ekspresyon niya. Casual siyang umupo sa mesa at kinuha ang tinidor. Kumuha ng pagkain at tinimplahan ito. Medyo maalat ang salad na ito. Ang pumpkin soup na ito ay hindi rin sapat na makinis. Ay, may steak. Naalala ko na ito ang paborito mo noong bata ka pa. Habang nagsasampling ng pagkain. Patuloy na nagkokomento si Riker kay Renalia. Gayunpaman, hindi umiimik si Renalia, kaya parang kinakausap niya ang sarili niya. Pagkatapos ng ilang kagat, pinunasan ni Riker ang bibig at tumayo. Renalia, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng anak sa mundong ito. At saka, malamang nakuha na ng anak mo ang Draconic Essence. Mukhang alam niya ang kanyang pagkakakilanlan. Umaasang darating at iligtas ka. I actually hope he'll come to the Deragon residence soon enough para mas makilala ko pa ang pamangkin ko. Kung tutuusin, malamang na nagdusa siya sa lahat ng mga taon na ito na naanod siya doon. Matamlay niyang sabi, nang marinig ni Renalia ang lahat ng iyon. May bakas ng pag-aalala ang bumungad sa kanyang mukha na walang ekspresyon. Ito ay panandalian. Ngunit kahit na, Riker nagawang mahuli ito. Nang makita iyon, napangiti si Riker mula tenga hanggang tenga. Halata ang pagiging saplada niya. Mahigit na 20 taon na ang nakalipas. Ngunit minsan ay hindi mo nabunyag ang sikretong nais kong malaman. Wala akong magawa sa'yo. Pero ngayon, may pamangkin na ako. Sabihin mo, kung ang pamangkin kong iyon ay nakikiusap sa iyo na magsalita. Hindi ka na mananahimik, hindi ba? Malapit na kayong magkitang dalawa. Nagpadala na ako ng ilang lalaki para ihatid ang pamangkin kong iyon pauwi. Haha, pagkasabi niyan, tumawa siya ng malakas, kumbinsido na ang Diyos ay nasa kanyang panig. Kung hindi dahil sa pamangkin kong ito na biglang sumulpot. Malamang hindi ko na malalaman ang sikretong gusto kong malaman. Puno ng puot ang mga mata ni Renalia habang tinatitigan ang lalaking baliw na baliw. Alam niyang isa na itong baliw noon at wala siyang pag-aalinlangan na gumawa ng kahit ano. Kung maglakas loob kang saktan ang anak ko, susuyuan kita kahit sa kamatayan. Nagsalita siya sa wakas, iyon ang unang pagkakataon na nakausap niya ito sa halos 2 taon. Nang marinig siyang magsalita sa kanya, si Riker ay natigilan saglit habang siya ay nagsimulang tumawa muli. Dear Renalia, pamangkin ko siya, kaya paano ko siya masasaktan? Huwag kang mag-alala. Nang lumabas siya ng piitan, nagsuot siya ng maligaya at matagumpay na ekspresyon. Kung gaano siya nagmamalasakit sa kanyang anak, mas malamang na matutunan ko ang sikretong gusto kong malaman. Sa mga sumunod na araw, maraming tao ang naghanap kay Jared ng galit na galit. Naging pantirya ng pambabatikos ng publiko ang Shadow Estate. Dahil si Leviathan ang nag-alis ng lalaki sa pagtatapos ng araw. Sa sandaling iyon, si Jared ay naglilibang sa nag-iisang pagsasanay sa Medicine God Sect at walang alam tungkol sa mga nangyayari sa labas ng mundo. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1 buwan. Sa buong buwan, hindi siya lumipat ng lugar o lumipat. Lalo pat kumakain ng isang kagat ng pagkain o isang patak ng tubig. Sa enerhiya noge na patuloy na ibinubsan ng Draconic Essence, hindi niya kailangang mag-alala na maubos ang kanyang mga katangian na enerhiya.
Ang kailangan lang niyang gawin ay magtanim ng walang tigil. Unti-unting nagbago ang katawan ni Jared sa loob ng isang buwan. Kakaiba siya sa ibang martial artists. Ang kanyang katawan ay patuloy na lumalakas habang siya ay naglilinang. Sa bawat kaunting lakas na natamo niya, ibinuhos niya ang kanyang lumang balat na parang isang langgam na hukbo, na nagpapakita ng isang patong ng bagong balat na kasing kislap ng metal. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, na isang buwan nang nakapikit. Ang katawan ni Jared ay nagmula sa isang mapotla. Gininto ang kinang nakapansin-pansin na gaya ng araw at buwan. Ang kanyang mga buto ay naging napakalakas na hindi na masisira. Natarante si Axton nang makitang may mga gintong sinag na tumatagos palabas ng silid ni Jared. Napabulalas siya. Ano ang nangyayari sa silid ng Panginoon? Ang iba pang matatanda ay sabay-sabay na umiling. Walang kaalam-alam sa mga pangyayari sa silid ni Jared. Ang alam lang nila ay hindi lumabas ng kwarto si Jared kahit isang beses nitong nakaraang buwan. Tere at tingnan natin siya. Mungkahi ni Axton. Inakay niya ang ilang elder patungo sa silid ni Jared. Dahan-dahang tumayo si Jared ng mga sandaling iyon. Ang espiritual na enerhiya ay dumaloy sa kanyang katawan sa mga alon. At hindi pa niya naramdaman ang ganito sa kanyang buhay. Tumingin siya sa kanyang mga kamao, na nagliliwanag ng gintong sinag. Natukso si Jared na sumuntok at subukan ang kanyang kakayahan. Nako, pinigilan niya ang udyok niya. Kung maghahadges ako ng suntok na yon, masisira ko ang buong bahay. Bulong niya sa sarili. Hindi ako makapaniwala na makakamit ko ang peak ng Transcendence Phase sa loob ng isang buwan. Balang araw, dadaan ako sa Transcendence Phase at papasok sa Golden Core Phase. Kung gayon, baka makalaban ko ang mga Dragons. Hindi naisip ni Jared na ang Draconic Essence ay maaaring magdulot sa kanya ng napakalaking benepisyo. Hindi nagtagal ay nakagawa siya ng isa pang pagtuklas. Ang ningning ng Draconic Essence ay mas mapotla kaysa dati. At ang espiritual na enerhiya na nanggagaling nito ay kapansin-pansing mas mahina. May habang buhay ba ang paggamit ng Draconic Essence na ito? Hindi gaanong alam ni Jared ang tungkol sa Draconic Essence. Ang kanyang pagkalito ay pinalala ng katotohanan na hindi ipinaliwanag sa kanya ni Rayleigh ang mga bagay ng malinaw. Samantala, dumaloy ang boses ni Axton mula sa labas ng pinto ng kwarto niya. Panginoon ko, ayos ka lang ba? Sa pag-aalala na si Jared ay maaaring magkaproblema. Si Axton at ilang elder ay sumugod upang tingnan siya. Sa tunog ng boses ni Axton, nawala ang mga gintong sinag sa katawan ni Jared. At humakbang si Jared para buksan ang pinto. Nagulat lahat si Axton at ang iba pa nang makita si Jared. Isang buwan pa lang ang lumipas. Pero naramdaman nila ang malaking pagbabago sa aura ni Jared. Malinaw nilang masasabi na si Jared ay naging top-level senior grandmaster. At malapit na niyang lalampasan ang mga hangganan ng isang martial arts grandmaster. Gaano katagal na akong naglilinang? Paano ako umunlad ng ganoon kabilis? Inulit ni Axton, na sa wakas ay nakabawi na sa kanyang pagkakabigla. Panginoon ko, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Umiling si Jared habang tinanong si Axton. Kamusta si Lyanna? Wala pa ring malay si Lyanna noong bumalik si Jared sa Medicine God Sect. Nagmamadali siyang magtanim ng hiwalay. Dahil dito, hindi niya binantayan ang kalagayan ni Lyanna at ang tagal ng kanyang paglilinaw. Huwag kang mag-alala, Panginoon. Magaling si MS. Lyanna, sinusubukan niyang makita ka sa panahong ito. Ngunit pinigilan namin siya na gawin iyon. Hindi alam ni Lyanna ang tungkol sa paghihiwalay ni Jared. At si Axton at ang mga elder ay hindi nang ahas na paliwanagan siya sa sitwasyon. Kaya naman, pagkaraang magkamalay si Lyanna, nagsimula siyang humagulgol tungkol sa gusto niyang makita siya. Biglang naisip ni Jared kung gaano na siya katagal na nakahiwalay. At nagtanong siya, Mr. Knox, gaano na ako katagal dito sa kwarto? Panginoon, isang buwan ka nang naka-isolate. Ito ay magiging Thanksgiving sa susunod na araw. Inutusan ko ang miyembro ng sekta na palamutihan ang bulwagan para sa isang pagdiriwang. Si Jared ay naging Lord of Medicine God Sect. At kakaunti ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan.
Naniniwala si Axton na ang pagdiriwang ng Thanksgiving ay ang perpektong pagkakataon upang ipakilala ang kanilang bagong Panginoon sa mga miyembro. Isang buwan. Namangha si Jared kung gaano na siya katagal na naglilinang ng mag-isa. Naniniwala na siya na ang paglilinaw ay isang mabilis na proseso. Ngunit isang buwan na ang lumipas sa isang kisap mata. Ngayon ay halos Thanksgiving. Ang pag-iisip ng Thanksgiving ay nagpaalaala sa mga magulang ni Jared. Bagamat alam niyang ampun siya, patuloy na minahal ni Jared ang kanyang mga adoptive parents. Nagtataka ako kung kumusta na rin sina Josephine at Lisbeth. Biglang may umalangaw-ngaw na boses. Jared, kanina ka pa nagtatago dito. Iniiwasan mo ba ako nitong nakaraang buwan? Hopefully na sumugod si Lionel kung saan nakikipag-usap si Jared sa mga matatanda. Si Axton at ang mga matatanda ay mataktikang umalis. Hindi na nila kailangan pang pahabain ang kanilang pananatili kung ayos lang si Jared. Samantala, dali-dali namang ipinaliwanag ni Jared. Naka-isolate ako buong panahon. At kalalabas ko lang. Bibisitahin sana kita. Bisitahin mo ako. Pakiusap. Kailan ka pa naging mabait? Umikot ang mata ni Lionel bilang tugon. Nagkunwaring galit si Jared habang sinagot. Kung hindi ako mabait, patay ka na. Halos isakripisyo ko ang sarili ko para iligtas ka. Ang kanyang mga salita ay agad na naging dahilan upang humingi ng tawad si Lionel. Okay. Alam ko, sinabi sa akin ni Mr. Knox at ng iba pa ang tungkol dito. Iniligtas mo ang aking mahalagang buhay. Para magawa mo ang lahat ng gusto mo. Habang nagsasalita siya, nakakagulat na itinapon ni Lionel ang sarili kay Jared. Mabuti na lang at mabilis niyang naiwasan siya sa pamamagitan ng pag-atras ng ilang hakbang. Nang makita niyang umiiwas ito sa kanya, agad na nagdilim ang mukha nito. Umiyak siya. Jared, hindi ba ako maganda o ano? Paano naman ang figure ko? Bakit parang naiinis ka sa akin? Hindi ako. Maganda ka. At maganda ang figure mo. Hindi mo ako naiinis. Bulalas ni Jared habang umiiling. Lionel pouted and demanded huffily. I'm practically flinging myself at you. Bakit mo ako iniiwasan? Lalaki ka ba? Dahil sa mga pagpipilian. Nagpasya si Jared na gamitin si Josephine bilang isang kalasag. Ipinaliwanag niya, mayroon akong kasintahan. Sa kanyang sorpresa, tila hindi pinansin ni Lionel ang status ng kanyang relasyon. Sa halip, ang sagot niya, alam ko, pero girlfriend lang siya, hindi asawa mo. At paano kung may asawa ka na? Wala akong pakialam na maging iyong may bahay o kaibigan na may mga benepisyo. Hindi ko kailangan ng label sa relasyon natin basta mabait ka sa akin. Masakit na pumipintig ang ulo ni Jared sa matapang na alok ni Lionel. He eventually changed the topic and declared, sige, huwag na muna nating pag-usapan yan. Kailangan kong umuwi ng ilang araw. Thanksgiving ngayon. At gusto kong bisitahin ang aking mga magulang. Maaari kang manatili sa Medicine God Sect at ipagdiwang ang pagdiriwang kasama si Mr. Knox at ang iba pa. Walang plano si Jared na ipagdiwang ang Thanksgiving sa sekta. Nais niyang maglakbay sa Horrington upang bisitahin ang kanyang mga magulang at tingnan si William. Nang marinig ni Lionel ang plano ni Jared na iwan siyang mag-isa sa Medicine God Sect. Bamulong siya. Gusto kong sumama sa iyo. Wala akong kakilala dito. At tumanggi akong magdiwang ng Thanksgiving ng mag-isa. Ibalik mo ako sa Horrington kasama mo. Kailangan mong kumilos kung kasama mo ako sa paglalakbay. Ordinaryong tao lang ako. At hindi mo kaya. Alam mo na, awkward niyang napaatras. Hindi sigurado kung paano itutuloy ang kanyang pangungusap. Hindi ko kaya manligaw sa'yo. Hindi napigilan ni Lionel ang mapatawa sa awkward na gawin ni Jared. Sa anumang kaso, behave yourself. Huwag mong subukang gumawa ng anumang nakakatawa sa akin. Nag-aalala si Jared na hindi niya mapipigil ang sarili kung si Lionel ay masyadong nahuhuli sa kanyang pang-aakit. Tinapunan siya ni Lionel ng mapanuksong titig at sumagot. Huwag kang mag-alala. Hindi tulad ng maaari kitang kaladkarin sa kung paano mo tatanggihan ang aking mga pasulong. Pinili ni Jared na manahimik. Kung itutuloy pa natin ang pag-uusap,
Who knows kung ano ang mga masasamang salita ang susunod na lalabas sa bibig ni Lyanna. Matapos magpaalam kina Axton at sa mga elder, lumipad sina Jared at Lyanna pabalik sa Horrington. Bago sila sumakay sa eroplano, tinext ni Jared si Tommy. Inutusan ng huli na sunduin siya sa Horrington Airport. Paglapag nila, wala nang makita si Tommy at ang kanyang sasakyan. Bumantong hininga si Jared. Nakikipag-hangout na ba siya kay Phoenix? Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Tommy. Tuloy-tuloy ang linya, ngunit walang sumasagot sa tawag. Kumunat ang noo ni Jared sa pag-aalala. Kahit na si Tommy ay matingkad, siya ay isang responsable at maselang tao. Halos palaging nakakausap si Jared sa tuwing kailangan niya ng tulong ng huli. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, tila hindi makontak si Tommy. Dahil hindi sinasagot ni Tommy ang kanyang telepono. Tinawagan ni Jared si Phoenix. Nako, walang sumasagot sa telepono. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Jared. Masama ang kutob niya sa sitwasyon. Napansin ni Lyanna ang pagbabago sa ekspresyon ni Jared at nagtanong. Anong problema? Wala. Tara na. Inakay ni Jared si Lyanna palabas ng airport. Nagpaplanong magpara ng taxi pa uwi. Nang iunat ni Jared ang kanyang braso para pumara ng taxi. Isang mamahaling Rolls-Royce ang huminto sa tabi niya. Sumakay ka sa kotse, Mr. Chance. Bumaba ang mga bintana ng sasakyan. At tumambad si Tristan bilang driver. Gulat na napatingin sa kanya si Jared. Hindi niya alam kung bakit nasa Horrington si Tristan o kung paano nalaman ng lalaki ang pagdating niya. Bago pa siya makapagtanong ng isang katanungan sa kanyang isipan, mapilit na sinabi ni Tristan. Sumakay ka muna, Mr. Chance. Maaari tayong mag-usap mamaya. Tumingin siya at parang urgent. Umupo si Jared sa front passenger seat ng Rolls-Royce habang si Lyanna naman ay sa likod. Nang makapasok na sila sa sasakyan, pinaandar ni Tristan ang pedal ng gas. Bakit ka nasa Horrington? Tanong ni Jared kay Tristan. Mahabang paliwanag ni Tristan. Ginoo, Chance. Hindi lang ako ang nasa Horrington. Nandito din ang lolo ko. Wala kang ideya kung gaano karaming tao ang naghahanap sa iyo sa panahong ito. Marami sa kanila ang dumating sa Horrington. Dinala ng aking lolo ang mga Bailey sa lungsod na ito dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ng iyong pamilya. Isang magandang buwan na kami ngayon sa Horrington. Hinahanap ako. Nakasimangot na sagot ni Jared. Oo, hinahanap kita. Binanggit ng mga taong ito ang ilang bagay na draconic essence. Hindi rin ako masyadong malinaw. Talaga, maraming tao ang naghahanap sa iyo. Lahat ay nagsasabing sila ay mula sa Jadeboro. Ngunit wala akong kilala sa kanila. Kahit ang lolo ko ay walang ideya kung sino sila. Lahat sila ay tila mga bihasang mandirigma. Bagaman, nanginginig na ang boses ni Tristan habang nagsasalita. Halatang natakot siya sa mga lalaking iyon. Namulat ang realisasyon kay Jared. Ang balita ng paglunok ko sa Draconic Essence ay dapat na umikot. Hinahanap ako ng lahat para sa Draconic Essence. Dahil hindi nila ako mahanap. Nagpasya silang bisitahin si Horrington. Ayos lang ba ang pamilya ko? Umalis na ba yung mga yon? Nabaluktot ang puso ni Jared sa pag-aalala habang iniisip ang kanyang mga magulang. Pinabalik niya sila sa Horrington upang maiwasang madalas sila sa kanyang gulo. Tristan assured him. Ayos naman sila. Ang mga lalaking iyon ay may 1 onsa ng awa na natitira sa kanila. Nang hindi mo mahanap, umalis silang lahat sa Horrington sa halip na gumawa ng gulo para sa amin. Pero, dito. Natarante siya na tila hindi sigurado kung paano sasabihin ang kanyang balita kay Jared. Pero ano, sabihin mo sa akin. Udyok ni Jared. Well, 2 tao ang nagsabi na narito sila para maghayganti sa iyo. Sinaktan nila sina Tommy at Phoenix. At nasa Horrington pa rin sila. Si Mr. Grange at ang aking lolo ay nag-aalaga kay Tommy at Phoenix sa loob ng mahigit 1 araw na ngayon. Sa totoo lang, hindi ko malalaman ang pagdating mo kung hindi pa dumating ang subordinate ni Tommy. Tinignan niya ang phone niya at nagsumbong sa amin. Pinapunta ako ng lolo ko dito para sunduin ka. Mr. Chance.
At para sabihin sa iyo na huwag kang magpakababo ngayon. Sino ang 2 taong iyon? Kumusta na sina Tommy at Phoenix? Agad na naglabas ng mamamatay tao na aura ni Jared nang marinig niya ang tungkol sa mga pinsala ng kanyang mga kaibigan. Bulong ni Tristan. Sabi ko ba, galing sila sa Empyrean Sect at Turkle. May ganyan. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa mga organisasyong iyon. Ngunit ang 2 lalaking iyon ay sanay. Pareho silang martial arts grandmasters. Bahagya silang pinigilan ni Lolo habang nagpapadala ng salita na itago mo. Mr. Chance. Naging saysay ang lahat nang marinig ni Jared na binanggit niya ang Empyrean Sect at Turkle. Hayden Zereb sa Declan Neighbor House. Mapanganib na pumikit ang mga mata ni Jared. Tumigas ang kanyang tingin na may nakamamatay na kislap. Oh, sa tingin ko iyon ang kanilang mga pangalan. Agad namang tumango si Tristan at nagpatuloy. Mr. Chance, hayaan mo akong itaboy ka palabas ng lungsod ngayon. Maaari kang magtago sa isang ligtas na lugar pansamantala. Nakikinig si Lyanna sa usapan nila mula sa backseat. Bumagsak ang kanyang ekspresyon nang marinig niya ang tungkol sa Empyrean Sect at Turkle. Alam niya ang tungkol sa mga angkan na ito. Si Jared ay halos hindi kalaban ni Hayden noong nagpalitan ng kamay ang dalawa noon. Sa mas malakas na Declan sa larawan at pakikipagtulungan kay Hayden. Natalo na si Jared sa labanan bago pa man ito nagsimula. Sa layuning iyon, tinanong ni Lyanna, Jared, dapat ba tayong bumalik sa Medicine God Sect? Si Axton at ang iba pang matatanda ng sekta ay pawang mga martial arts grandmaster. At mas ligtas para kay Jared na manatili sa kanila. Nagdilim ang ekspresyon ni Jared. Malamig niyang hinarap si Tristan. Dalhin mo ako para makita sina Tommy at Phoenix. Parang wala siyang narinig na salita sa mungkahi ni Lyanna. Ginoo, pagkakataon. Natarante si Tristan sa mga bilin ni Jared. Ang dalawa niyang kalaban ay martial arts grandmasters. Bakit hindi siya tumakbo para dito? Jared, huwag kang padalos-dalos. Payo ni Lyanna. Hindi niya alam ni Tristan na ang kakayahan ni Jared ay tumaas sa kahanga-hangang taas nitong nakaraang buwan. Isama mo ako kay Tommy at sa iba pa. Huwag mo na akong ulitin. Lalong kumulog ang ekspresyon ni Jared sa ilang minuto. Mabilis na bumaba ang temperatura sa sasakyan. At napilitang buksan ni Tristan ang heater sa sasakyan. Napatingin siya kay Jared at bumantong hininga. Pagkatapos, nag-U-turn siya at tumakbo papunta sa Horrington Hospital. Inakay ni Tristan sina Jared at Lyanna sa ika-4 na palapag ng ospital. Inilaan niya ang sahig para kay Tommy at Phoenix. On the way to the ward, Tristan said, Tommy and Phoenix are no longer in critical condition. Mr. Chance, pinatawag ko si Spencer dito para gamutin sila. Gayunpaman, ang lahat ng kanilang mga buto ay bali. At maaari silang permanenteng ma-disable pagkatapos nito. Nanatiling walang ekspresyon si Jared habang binibilasan niya ang kanyang lakad. Ang mga nasasakupan ni Tommy at Phoenix ay nagpapaikot-ikot sa koridor nang siya ay nagpakita. Gumawa sila ng 2 maayos na hanay at magalang na binati si Jared. Mr. Pagkakataon. Sa halip na sumagot, itinulak ni Jared ang pinto ng ward at pumasok. Ginoo. Pagkakataon. Nasa ward si Spencer. At nagmadali siyang lumapit kay Jared. May ibang tao sa ward. At tinawag niya. Mr. Pagkakataon. Tumingin si Jared at nakita si Theodore. Pinuno ng Department of Justice ng Jadeboro. Hindi niya inaasahan na nasa Horrington si Theodore. General Jackson. Hindi ko akalain na pupunta ka rito. Sabi ni Jared habang tinitigan si Theodore ng may pasasalamat. Tumawa ng mahina si Theodore at sumagot. Kadadating ko lang. Mr. Chance. Pumunta ako sa Horrington para anyayahan kung sumali sa isang internasyonal na kompetisyon. Ngunit ito ang nangyari sa halip. Ang kanyang mga salita ay biglang nagpaalala kay Jared na nangako siyang sasali sa isang kompetisyon sa ngalan ng general na buwan na ang nakakaraan. Kapag naayos ko na ang aking mga bagay dito, susundan kita sa kompetisyon. General Jackson. Hindi makaalis si Jared patungong Jadeboro nang may madaling puso kung hindi. Theodore reassured him. Huwag kang mag-alala, Mr. Chance.
May ilang araw pa para sa kompetisyon. Nakipag-ugnayan na rin ako sa Martial Arts Association ng Jadeboro at hiniling ang kanilang tulong sa pamamagitan ng iyong sitwasyon. Alam ni Theodore na kalaban ni Jared ang dalawang martial arts grandmasters. Ang kagawaran ng hustisya ay walang kapangyarihan o iba't ibang uri upang maakit sa bawat isa. Sumagot lang si Jared. Salamat sa iyong mabait na kilos, General Jackson. Ngunit kaya kong harapin ito ng mag-isa. Pagkatapos, ibinaon niya ang kanyang tingin sa dalawang kama sa ward. Sina Tommy at Phoenix ay nababalot ng mga bagay na kasing higpit ng mga mummies. At pareho silang nakakabit sa iba pang kagamitan. Bagamat hindi na nasa panganib ang kanilang buhay, hindi sila makagalaw o makapagsalita man lang. Ang tanging takbo ng sasakyan ay mula sa papunta sa kanilang mga mata. Parehong nabalisa sina Tommy at Phoenix nang makita si Jared. Pumikit sila ng galit. At tumulo pa ang mga luha sa mga mata ni Phoenix. Humakbang pasulong si Jared. Inilagay ang tig-isang kamay kay Tommy at Phoenix. Nag-channel siya ng isang stream ng enerhiya sa kanilang katawan. Makalipas ang ilang minuto, grabeng nagdilim ang ekspresyon ni Jared. Tama si Tristan. Halos lahat ng buto sa katawan ni Tommy at Phoenix ay nabali. Sila ay may kapansanan kahit na matagumpay na naibalik ng isang doktor ang kanilang mga buto. Ang anumang pagsasanay sa martial arts ay halos imposible sa pasulong. Ginoo, malamang, ginamit ko ang pinakamahusay na gamot mula sa Herb Palace. Mabubuhay silang dalawa, ngunit sa hinaharap, sila ay makukulong sa wheelchair. Humakbang si Spencer at bumulong. Hindi nagsalita si Jared. Ngunit napunta sa kanyang isipan ang Holy Guide to Pill Crafting, na naghahanap ng paraan para gumaling sina Tommy at Phoenix. Ang Jet Melding Cream. Maya-maya, may pumasok na Race Eta sa isip ni Jared. Tiningnan niya ito at nalaman na ang mga halamang gamot na kailangan niya ay hindi mga bihirang halamang gamot. Ngunit ang mga mahahanap niya kung siya ay masipag. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang kondisyon, wala siyang sapat na kapangyarihan upang pinuhin ang gamot. Kailangan niya ang kapangyarihan mula sa Divine Cauldron. Gayunpaman, wala si Divine Cauldron sa kanya at naihanda lamang niya ang gamot kapag bumalik siya sa Medicine God Sect. Ginoo, Shaik, kaya ko silang pagalingin. Binibigyan kita ng Race Eta ngayon. Mangyaring ihanda para sa akin ang mga kinakailangang halamang gamot sa lalong madaling panahon. Habang nagsasalita si Jared, binigyan siya ng papel at panulat kung saan mabilis niyang isinulat ang listahan ng mga kinakailangang halamang gamot. Pagkatapos niyang magsulat, nang hindi nag-aksaya ng oras, kinuha ni Spencer ang listahan at agad na kinuha ang mga halamang gamot. Tumingin si Jared kina Tommy at Phoenix. Sinabing, "Higa lang kayong dalawa at magpahinga ng maayos. Pagagalingin ko kayong dalawa, higit pa rito. Maghihiganti rin ako para sa iyo." Sa pagkakataong iyon, tumalikod si Jared at umalis. Desperadong sumenya sina Tommy at Phoenix sa kanilang mga mata. Sinusubukan siyang pigilan ngunit sa kasamaang palad. Hindi sila makapagsalita, kaya lumabas si Jared sa ward. "Ginoo, Chance, saan ka pupunta?" Sumunod sa kanya si Tristan. "Nasaan ang dalawang iyon?" Malamig na tanong ni Jared. Sa bahay ni Mr. Grange. Kalahati. Sagot ni Tristan. Matapos marinig ang sagot, tumalsik si Jared at tumalon pababa mula sa ikaapat na palapag. Sa isang iglap, mabilis siyang nagtungo sa tahanan ni Mr. Grange. Sumunod naman sina Tristan at Lyanna. Sinundan siya. Saglit na nag-alinlangan si Theodore. At pagkatapos, lumundag din siya para maabutin sila. Sa labas ng Horrington, sa loob ng bahay ni Walter, tinatangkilik ni Declan at Hayden ang itim na tsaa mula sa koleksyon ni Walter. Magalang na tumayo sina Walter at Samuel sa kanilang tabi. Pareho silang nagkakaedad, ngunit sa oras na ito ay nagsisilbi silang Declan at Hayden na parang mga katulong. Sino man na nakamit ang antas ng martial arts grandmaster ay iginagalang bilang isang master sa isang maliit na bayan tulad ng Horrington. Kaya naman, maging si Samuel na patriarch ng pamilya Bailey ay nagpakita ng sukdulan. Respeto sa kanila, Master Neighborhouse,
Babalik ba si Jared? Mahigit 10 araw na tayong naghihintay. Napatingin si Hayden kay Declan habang nagtatanong nito. Huwag kang mag-alala, dahil nag-inquire na ako. Ang taong ito ay isang masunuring anak. At ngayon ang buong mundo ay naghahanap sa kanya. Siya ay tiyak na mananatili sa labas ng paningin. Gayunpaman, tiyak na babalik siya upang muling makasama ang kanyang pamilya sa Thanksgiving. Dahil ginawa niyang imposible na magkaroon tayo ng reunion. Pahihirapan natin siya. Malamig at asero ang ekspresyon ni Declan habang nagsasalita. Pinatay ni Jared ang kanyang paboritong disipulo. Si Curtis na minahal niya tulad ng sarili niyang anak. Tama iyan. Pinatay niya ang anak ko para wala akong reunion para sa Thanksgiving. Sa pagkakataong ito, papahirapan ko siya ng husto kaya't siya ng kamatayan. Nagngangalit ang mga ngipin ni Hayden. Nakatayo sa malapit, nakikinig sina Walter at Samuel sa kanilang pag-uusap. At nanginginig. Umaasang nakatakas si Jared. Ngunit pagkatapos, sa eksaktong sandaling ito, mula sa looban sa labas, narinig ang mga yabag. At pagkatapos ay lumitaw ang figure ni Jared sa bulwagan. Ginoo, pagkakataon. Nang makita nina Walter at Samuel si Jared. Nagulat sila, nang makitang biglang sumulpot si Jared sa bulwagan. Agad na bumangon sina Declan at Hayden na nagulat. Hindi nila inaasahan na papasok si Jared. Jared, sa wakas, nagkaroon ka ng lakas ng loob na harapin kami. Sabi ni Hayden kay Jared na nagngangalit ang mga ngipin. Mag-isa lang si Jared dito. Walang suporta ng mga matatanda ng Medicine God Sect. Kaya hindi na siya pinag-iingat ni Hayden. Tsaka andito rin si Declan kaya dahado si Jared. Ang sumunod na lumabas ay sina Lyanna at Kristen. Kasunod si Theodore sa likuran nila. Napatingin si Hayden ng masama sa grupong kara-rating lang. Madali niyang mapapatay silang lahat sa isang sampal lang. Master Neighborhouse at Mr. Zerb. Ako si General Theodore Jackson mula sa Jadeboro Department of Justice. Hindi ko alam kung anong sama ng loob mo kay Mr. Chance. Nandito na ang Thanksgiving. Kaya pwede ba? Lumapit si Theodore na may ngiti sa kanyang mukha. Sinusubukang makialam sa ngalan ni Jared. Magwala. Sa isang sampal. Pinalipad ni Hayden si Theodore sa ere. Darn. Isa ka lang general mula sa Department of Justice. Hindi ka karapat-dapat na kausapin ako. Maaaring ang iba ay natatakot sa iyo. Ngunit hindi sa akin. Si Hayden ang pinuno ng Empyrean Sect. Tiyak na hindi siya tinakot ng Department of Justice. Maaaring gawin ng Department of Justice ang lahat sa kanya. Napahiya si Theodore sa biglaang hindi inaasahang sampal na ito. Ngunit wala siyang magawa. Ang kagawaran ng hustisya ay ganap na walang kapangyarihan sa harap ng mga daang taong ito na mga sekta. Niyang mga sekta na ito ay nagpapakita ng kagawaran ng hustisya ng anumang paggalang. Sa engkwentro ng Medicine God Sect, hinayaan kita ng buo ang iyong mga ulo. Ngayon, dapat may death wish kang pumunta dito. Nagsalita si Jared na may nagbabantang ekspresyon sa mukha. Isang death wish. Ngumuso si Hayden. Punk. Tingnan mo ang iyong sarili at tingnan kung ano ka. Kung hindi dahil sa mga matatandang naruroon sa Medicine God Sect, kitilin na sana namin ang buhay mo. Mamamatay ka ngayon at walang makapagliligtas sa iyo. With that, sinuntok ni Hayden si Jared. Hindi na makapaghintay si Hayden na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak. Gusto niyang durugan si Jared. Nang makita ito, umatras si Jared sa bilis ng kidlat pabalik sa looban. Naisip ni Hayden na natakot si Jared at sinusubukang tumakas. Kaagad, binilisan niya ang paghabol. Nang ganap na umatras si Jared sa looban. Bigla niyang sinuntok si Hayden na umaatake. Kumikinang ng gintong liwanag ang kanyang malaking kamao. Natigilan sandali si Hayden pero hindi siya tumigil. Bang! Isang mapurol na putok ang umalangaw-ngaw. Habang ang kanilang mga kamao ay nagsalubong sa isa't isa. Sa kapangyarihan ni Hayden bilang isang martial arts grandmaster, maaaring matalo agad ng suntok na ito si Jared. Gayunpaman, ang katotohanan ay eksaktong kabaligtaran. Narinig ang kaluskos ng pagkabali ng buto at biglang yumuko ang braso ni Hayden sa isang awkward na anggulo. Nasinundan ng kanyang nakakaawang pagsigaw sa sakit.
Natigilan ang lahat sa eksenang nasa harapan nila. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip na isang suntok mula kay Jared ang makakabali sa braso ng marangal na martial arts grandmaster. Ito ay simpleng hindi kapani-paniwala. Samantala, nakakunot ang noo ni Declan na bakas sa mga mata ang hindi makapaniwala. Hindi maisip na sa loob lamang ng isang buwan. Ang kapangyarihan ni Jared ay tumaas ng husto. Kahit na si Hayden ay pangalawang antas ng martial arts grandmaster. Siya ay isang grandmaster pa rin. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang isang suntok ni Jared. Nang nagulat ang mga nanonood, muling narinig ang malinaw na tunog ng pagkabasag ng buto. Hinawakan ni Jared ang kabilang braso ni Hayden at binali ito ng buong lakas. Napasigaw si Hayden sa sobrang sakit. At takot na takot siyang tumingin kay Jared. Hindi niya maisip kung paano naging napakalakas ni Jared na hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Nabalian mo ang lahat ng buto ng aking mga nasasakupan. Kaya ngayon, hahayaan kitang matikman ang iyong sariling gamot. Dahil doon, binigyan siya ng sipa si Hayden na nagpalipad sa hangin sa katawan ng huli. Napapadyak si Jared sa lupa. Nabasag ang highlight sa ilalim ng kanyang mga paa at bumaril ang kanyang katawan sa hangin. Bang! 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 Patuloy na sinuntok ni Jared si Hayden gamit ang kanyang mga kamao habang si Hayden ay naging isang punching bag. Tinatanggap ang lahat ng bagbog. Walang magawa. Walang tigil na bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Hayden at napuno ng hangin ang tunog ng mga bali ng buto. Natulala ang mga nanonood. Pinapanood ang kakaibang eksenang nagaganap sa kalagitnaan ng hangin. Hindi man lang ito naghihiganti. Ito ay malinaw na isang kaso ng sadistikong pagpapahirap. Thud! Malakas na bumagsak ang katawan ni Hayden mula sa himpapawid. At dama po ito sa lupa na parang isang tumpok ng puti. Maliban sa kanyang ulo, hindi niya maigalaw ang anumang bahagi ng kanyang buong katawan. Isa pa, lahat ng buto niya ay nabasag sa mga suntok ni Jared. Bumulwak ang dugo sa ilong at bibig ni Hayden. Nakakatakot ang mukha niya. Patayin mo ako. Pakiusap patayin mo ako. Puno ng puot ang mga mata ni Hayden habang sumisigaw na nanlilisik si Jared. Sa bawat sigaw niya, lumalabas ang dugo sa bibig niya. Buti na lang patay na si Hayden at sana ay papatayin na lang siya ni Jared. Walang hangad si Jared na hayaang mamatay si Hayden ng ganoon kabilis. Gusto niyang panatilihin itong buhay at sa wakas, gagamitin niya ang focus technique para ay absorb ang lahat ng martial energy ni Hayden para sa sarili gamit. Sa puntong ito, halos naubos na ni Jared ang mga potensyal na enerhiya sa Draconic Essence. Tila, hindi na ito magagamit ng mas matagal dahil kailangan itong mabagal na gumaling. Ang pinakamagandang paraan para magsanay ngayon si Jared ay ang sumipsip ng martial energy ng iba. Bagaman ang pamamaraang ito ay ipinagbawal ng mundo ng martial arts dahil ito ay isang pamamaraan ng demonic cultivation. Sa puntong ito, hindi na mapakali si Jared. Napakaraming tao ang nagtatarget sa kanya. Nakailangan niyang pataasin ang kanyang kapangyarihan sa pinakamabilis na paraan. Nang tumanggi si Jared na patayin siya, binaling ni Hayden ang kanyang tingin kay Declan. Umaasang papatayin siya ni Declan. Dahil mas mabuting patay na siya. Samantala, hindi mapakali si Declan sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay ni Declan habang ang mga mata ay nakadikit kay Jared. Minamaliit nila ang kapangyarihan ni Jared at masyado silang walang ingat sa paglapit sa kanya. Ikaw na ang susunod. Tumingin si Jared kay Declan at malinaw na sinabi, Jared, mukhang ang Draconic Essence ay nagbigay sa iyo ng maraming pakinabang. Hindi nakakagulat na ikaw ay hinahanap. Gayunpaman, hindi magiging madali para sa iyo na patayin ako ngayon kahit na gusto mong. Nang matapos magsalita si Declan ay bigla niyang ikanaway ang kanyang mga kamay. At bumungad sa kanya ang isang itim na ambon at kasabay nito. Nawala siya. Bantayan mo si Hayden. Huwag mong hayaang magpakamatay siya. Pagkatapos magsalita ni Jared, nawala siya sa hangin. Sa sandaling hinabol ni Jared si Declan. Nabuksan na niya ang kanyang pangalan na sentido at tinukoy ang lokasyon ni Declan. Tumakas sa looban. Tumakbo si Declan sa isang kakahuyan. Tumingin siya sa likod at nakita niyang walang sumusunod. Tahimik.
Nakahinga siya ng maluwag. Darn it! Sadeste itong Jared na ito. Moldites si Declan. Hindi pa siya napahiya ng ganito. Pagkatapos noon, nagbago ang ekspresyon niya. Mabilis niyang pinagsalikop ang mga kamay at mahinang bamulong. Binalot siya ng mga ulap ng itim na fog. Naramdaman niya ang kanyang pakiramdam na naramdaman ni Jared at alam niyang natagpuan na siya ni Jared. Kaya dali-dali siyang gumamit ng ayos na sining para itago ang sarili. Gayunpaman, huli na siya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Jared at nakita siya. Walang pag-aalinlangan. Hinampis siya ni Jared gamit ang kanyang kamao. Nang makita iyon, nagmamadaling sumigaw si Declan. Dragon Crushing Formation. Sa isang iglap, ang itim na fog na bumabalot kay Declan ay naging mga tanikala na nagbubuklod sa katawan ni Jared. Na nagpapahina sa huli. Walang silbi sa akin ang Dragon Crushing Formation mo. Napangisi si Jared nang makita niya si Declan na sinusubukan siyang igapos ng Dragon Crushing Formation. Kung hindi ka ibibigkis nito, maaari kang maantala at makakatakas ako ng walang bakas. Hindi nilayo ni Declan na gamitin ang Dragon Crushing Formation para bitag si Jared. Pagkatapos ng lahat, kahit na noong nangyari ng Medicine Godsec, ang mga kedena ay nabigo sa kanya. Ngayong tumaas ng husto ang kapangyarihan ni Jared. Walang paraan na matali siya sa sining na ito. Delay me. Napangiti ang labi ni Jared at mabilis niyang ginamit ang focus technique niya. Ang mga kedena na nabuo sa pamamagitan ng enerhiya ng nakamamatay na layunin ni Declan ay mabilis na naisip sa katawan ni Jared. Ang matagumpay na ekspresyon sa mukha ni Declan ay nanlamig nang makita niya ang nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Nakita ni Declan na hindi maganda ang takbo. Mabilis. Tumalikod siya gamit ang paglilinis na sining para tumakas. Gayunpaman, sinubukan mong tumakas. Hinawakan ni Jared ang Dragon Slayer Sword at nilaslas. Ang isang walang katulad na matalas na enerhiya ng espada ay dumiretso patungo kay Declan. At ang lahat ng mga puno sa daan ay sabay-sabay na pinutol. Naramdaman ni Declan ang panganib sa kanyang likuran. At nagmamadaling tumalikod upang iwasan ang espada. Ngunit ang kanyang braso ay nasugatan pa rin ng matalas na lakas ng espada. At umagos ang dugo mula sa sugat. Sa pagtingin sa kanyang sugat, si Declan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at biglang umungol sa galit. Ang lupa ay nagsimulang yumanig. At ang mga bungo ay lumitaw mula sa lupa nang hindi inaasahan. May kabuuang 9 na bungo. Na patuloy na umiikot sa paligid ng Declan. At isang ulap ng itim na ambon ang lumabas mula sa mga bibig ng mga bungo. Na sinisipsip sa kanyang katawan. Nakikita ko na nagsasanay ka ng demonic cultivation. Ngumuso si Jared sa pagsusungit. Ang taong ito ay napakahusay sa pagtatago ng kanyang mga lihim na gawain at ipinakita sa publiko na siya ay nagsasanay ng taoismo. Sa hindi inaasahan, siya ay nasa demonic cultivation. Ito ay maliwanag na ang mga demonic cultivator na ito ay nagtatrabaho ng husto upang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Hindi na mahalaga kung ako ay nasa demonic cultivation o hindi dahil ikaw ay namamatay ngayon. Habang nagsasalita si Declan ay lumaki ang kanyang katawan para bang pinapalobo. Sa taas na mahigit 2 metro. Tumingin siya kay Jared na parang higanti. 9 na bungo ang umatake. Malakas na sigaw ni Declan. Ang 9 na bungo ay gumawa ng isang pag-click na tunog at pagkatapos ay nahati sa hindi mabilang na mga fragment na pagkatapos ay bumaril papunta kay Jared. Sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga fragment na ito ay naglabas ng malamig na hangin at pinalibutan si Jared ng buong bilog. Tinatakan siya sa isang hindi matatakasan na globo. Nalaman ni Declan na maaaring makuha ni Jared ang kapangyarihan ng nakamamatay na layunin. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng mga fragment ng bungo na hindi naglalaman ng nakamamatay na layunin. Gusto niyang ipaputok ang mga pira-pirasong ito na parang mga bala kay Jared na gagawin siyang isang piraso ng patay na karne. Sa pagharap sa pagsalakay ng mga buton na ito, ang mga labi ni Jared ay nakakurba sa isang pagngisi. Sa kanyang karanasang pagsasanay, nagawa niyang linangin ang kanyang pisikal na katawan tungo sa hindi magagapi. Isa itong magandang pagkakataon para subukan ang lakas ng kanyang katawan. Bahagyang nanginig ang katawan ni Jared.
At pagkatapos ay isang gintong liwanag ang bumungad sa kanyang buong katawan. Maging ang kanyang mga kamao ay nagliwanag ng gininto ang liwanag. At ang nakalantad na balat ay agad na naging ginto. Sa sandaling ito, nagmistulang gintong estatwa si Jared. Ito, nang makita ang pagbabago kay Jared. Napuno ng pagtataka ang mga mata ni Declan. Ding! 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 Ang matitigas na pira-piraso ng buto ay tumama sa katawan ni Jared ng malakas na martial energy. Naputol at tumalbog sa lupa. Ang katawan ni Jared ay hindi nasaktan sa anumang paraan. Nalaglag ang panga ni Declan at naging mapanglo ang kanyang mukha. Ang bawat isa sa 9 na bungo na ito ay bungo ng isang top-level senior grandmaster. Gumamit ng trick si Declan para makita sila at pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataong makuha ang kapangyarihan ng mga taong ito. Sa salita, ang mga buto ng mga nangungunang antas na senior grandmaster na ito ay kasing tigas ng mga bala. Ngunit sa sandaling ito, walang madaling pinsalang ginawa kay Jared. Jared, paano kung ikaw at ako ay titigil na sa pag-aaway at hindi nakita guguluhin sa darating? Bumaba ang tingin ni Declan kay Jared at nagtanong. Huli na para hilingin iyon ngayon. Gusto kong baliin ang iyong mga buto at makuha ang lahat ng iyong mga katangian pagkatapos ng iyong kapangyarihan. Malamig na wika ni Jared. Ikaw, nagsasanay ka rin ba ng demonic cultivation? Gulat na napatingin si Declan kay Jared. Ngayon lang, nang makuha ni Jared ang lethal intent power, naramdaman ni Declan na may mali. Ngayon, ibinunyag ni Jared na maaari niyang makuha ang pagpipilian na kapangyarihan ng ibang tao. Ito ay dapat na demonic cultivation. Nobela, hindi ako walang hiya gaya mo. Ngayon, gagawa ako ng pabor sa publiko sa pamamagitan ng pagpatay sa iyo. Nang matapos magsalita si Jared, nag-alab ang kanyang Dragon Slayer sword. Masyado kang mayabang. Sigurado ka bang matatalo mo ako ngayon? Nang matapos magsalita si Declan, biglang sumulpot sa palad niya ang isang sinaunang tauhan. Ang karakter ay kumikinang sa liwanag at nakasisilaw. Mas maliwanag kaysa sa liwanag ng araw.